gamit ang isa pang kutsilyo. Umagos ng dugo nito. Ilang memorya ang biglang pumasok sa isip ko. Marami sa atin ang gustong-gustong pumorma at bumili ng mga magagandang damit. Pero ayaw nating gumagastos ng malaking pera, lalo na kung may pamimilian ka namang mas mura. Kaya naman ang mga ukayan hanggang ngayon ay mabentang mabenta pa rin. Kahit pa marami ang paulit-ulit na nagpapaalalang mag-iingat dahil hindi mo alam kung sino o anong klaseng tao ang unang nagmay-ari ng mga damit na ito. Kilala ang Baguio City hindi lamang bilang summer capital of the Philippines, kundi sa maraming ukay-ukay na tindahan sa lugar. Sa katunayan, ang pagbili sa ukayan ang isa sa mga hindi pinalalampas ng mga bumibisita dito. Pero sa likod ng mga magaganda at murang kasuotan, ano nga ba ang magiging kapalit na halaga? Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi na isulat sa mga aklat, mga kwentong nananatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod, mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa nang magpahinga. Matagal na akong nakikinig sa mga istorya niyo, Miss Camille. Pero hindi ko inasahang darating ang araw na ako mismo ang susulat sa iyo. Sana nga'y makarating ang liham kong ito dahil ang tanging gusto ko na lamang sa ngayon ay ang may makinig sa mga nangyari sa buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Francine. 21 years old na po ako at kakagraduate ko lang po sa kursong Performing Arts. Bago gumraduate, naisipan kong gumala ng mag-isa. Solo trip bilang reward sa sarili ko. Gusto ko sanang mag-relax muna at mag-reset bago ako sumabak sa sinasabi nilang totoong mundo kapag nagsimula ka ng magtrabaho. Sinabihan pa nga ako ng lolo ko na huwag daw munang umalis dahil baka mapahamak ako, lalo 3 araw na lang bago ang graduation ceremony namin. Madalas daw kasing maaksidente ang mga graduating students na nagbabakasyon bago umakyat sa entablado. Pero hindi ako nakinig, Miss Camille. At wala na rin silang nagawa sa pagpupumilit ko dahil minsan lang din naman akong umalis para sa sarili ko. Gustong-gusto kong tumuloy sa Baguio dahil pakiramdam ko, inubos ako ng 4 na taon kong pag-aaral. Pakiramdam ko rin, masyado na akong nape-pressure sa paulit-ulit na paalala ng pamilya ko na ako raw ang mag-aahon sa amin sa hirap. Gamit ang ipon ko mula sa pa-extra-extra sa mga maliliit na pelikula, bumiyahe ako papuntang Baguio at nag-book ng pang-2 gabi na transient. Humanap ako ng pinakamura para kahit paano ay hindi malaking magastos ko. Hanggang sa nakarating na nga ako sa Baguio, madaling araw pa lamang ng Sabado. Pagbaba ko ng bus, naramdaman ko na agad ang malamig na simoy ng hangin. At dahil ilang oras din ang inabot ng biyahe ko, inunat ko ng todo ang katawan ko habang nilalanghap ang hangin ng Baguio. Dumiretso agad ako sa transient na tutuluyan ko para maibaba ang gamit ko. Pagkatapos ay lumabas na ako para makapaglibot. Maghapon akong umiikot at nagpipicture sa mga lugar na pinupuntahan ko. Nagpunta ako sa Burnham Park, Mines View Park at marami pang iba. Unang beses ko rin matikman ang strawberry taho. Mga bandang hapon,
Dahil pagod na sa paglilibot at pagkuha ng mga larawan, napansin ko ang isang hindi kalakihan at medyo luma ng ukayan. Pumasok agad ako dahil sa karaton nilang bagsak presyo. Naisip kong humanap na rito ng damit na isusuot ko sa graduation para makatipid naman ako. Pagpasok ko pa lamang sa ukayan, bumigat na agad ang pakiramdam ko. Naisip kong dala na lamang ito ng pagod dahil sa maghapong paglalakad ko. Umalingasaw rin ang amoy bodegang mga damit at humalo ito sa malamig na ihip ng hangin. Nang makita kong mababang presyo ng mga damit, bigla akong nabuhayan ulit. Mahilig kasi akong mamili sa ukay-ukay dahil bukod sa sobrang mura, maraming magagandang damit ang nagtatago rito. Kailangan lang talaga ng tiyaga sa paghanap. Kung minsan, depende rin sa kung paano mo ibabagay ang damit sa sarili at sa iba pang mga damit. Madalas din akong nakakarinig ng mga kwentong katatakutan tungkol sa ukay-ukay, Miss Camille. Sabi nga rin kasi nila, hindi naman natin kilala kung sino ba o anong klase ng tao ang dating nagmamay-ari ng mga ito. Dahil mas nananaig sa akin ang pagtitipid, binabaliwala ko na lamang mga kwentong katatakutan na wala namang kabuluhan para sa akin. Hindi rin naman kasi ako naniniwala rito dahil matagal na akong bumibili ng mga damit sa ukay. Lalo pa at kailangan sa kurso ko ang iba't ibang klase ng damit, kaya ukay-ukay talaga ang nagsasalba sa akin parati. Sinimulan ko ng isa-isahin ng mga damit na nakasampay. Noong una, mga pang-itaas na damit lang ang tinitingnan ko. Pero puro makakapal at pang malalamig na klimang nakikita ko. Tumingin din ako ng mga palda at pantalon, pero wala akong makita na pwede para sa graduation ko. Hanggang sa nakita ko sa kabilang pasilyo ang isang pulang dress. Napukaw agad nito ang atensyon ko dahil sa matingkad nitong kulay. Bagaman simple lang ang disenyo ng bestida, unang tingin ko pa lang, alam kong sukat na sukat ito sa akin, kaya kinuha ko agad ito. Sleeveless at above the knee na pulang bestida. Makapal din ito at mukhang mamahalin. Wala pang kahit na anong bakas ng pagkasira. Mapapatungan din naman ito ng toga kaya sa tingin ko ay ayos na ito para sa graduation ko. Lumapit sa akin ang babae nagbabantay sa tindahan at sinabing babagay nga raw ito sa akin. Tatawaran ko pa sana ang bestida dahil 150 pesos ang nakalagay sa karatula. Pero nang tanungin ko ang tindera, nagulat ako nang sabihin niyang 50 na lang daw niya ito ibibenta. Mas mababa kumpara sa iba pang mga bestidang nandoon. Matagal na rin daw kasi ang bestidang iyon. Walang bumibili dahil na rin daw siguro ay masyadong malamig ang Baguio para sa mga ganoong klaseng damit. Hindi ko alam pero parang atat na atat ang tindera na ibenta ito sa akin, na para bang gusto niya itong mawala na sa tindahan niya. Sinukat ko ito sa maliit na fitting room ng ukayan at tama ngang sukat na sukat sa akin ang bestida. Pinagmamasdan ko pa ang sarili ko sa lumang salamin na nasa loob ng fitting room. Hinubad ko na rin agad ang bestida para mabayaran ko na ito. Pero habang nagbibihis ako, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa loob ng fitting room hanggang sa tuluyan itong namatay. Sobrang dilim kahit na alam kong may ilaw naman mula sa labas.
Sinubukan kong kapain ang lock ng pinto habang tinatawag ang tindera. Pero walang sumasagot. Nung mga oras na yun, may naririnig akong mahinang iyak. Kaya mas lalo kong nilakasan ang pagtawag sa tindera. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin sa loob ng fitting room kahit na halos wala naman akong makita sa dilim. Dahan-dahan akong lumingon sa salamin at napasigaw na lamang ako nang makita ang isang babaeng umiiyak at duguan habang nakatingin sa akin. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang ilaw sa loob ng fitting room. Kaya nabuksan ko na rin ang pinto para makalabas. Nakita kong nakatayo lang naman doon ang tindera habang nag-aayos ng mga damit na nakasampay. Lumapit ako sa kanya habang nanginginig pa para itanong sana kung bakit namatay ang ilaw at kung hindi niya ba ako naririnig. Lumingon siya sa akin na may blankong muka. Malayo sa kaninang magiliw niyang pakikitungo sa akin. Tinanong niya ako kung kasya raw ba ang bestida sa akin. Kaya tumango lang ako. Nang tanungin ko siya tungkol sa ilaw at pagtawag ko sa kanya mula sa fitting room, ang sabi lang niya ay wala naman daw siyang narinig na tinatawag ko siya. Hindi ko na sana bibili ng bestida dahil sa nangyari. Pero mabilis niya itong isinupot pagkatapos ay inabot sa akin. Itinataboy niya ako sa tindahan kahit hindi pa ako nagbabayad dahil magsasara na raw siya at maggagabi na. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga panahon na yun, Miss Camille. Hindi ako naniniwala sa mga katatakutan pero parang totoong-totoong nakita ko sa loob ng fitting room. Gusto kong ipagsawalang bahala na lamang ito dahil baka dala lang ng pagod ko ang nangyari. Pero hindi na nawala sa isip ko ang nangyaring yun. Kaya kahit pa nanghihinayang ako sa bestidang pula, itinapon ko na lamang ito sa pinakamalapit na basurahan na nakita ko. Hindi rin naman ako nakapagbayad na, kaya hindi naman nasayang ang pera ko. Bumili lang ako ng pagkain sa convenience store. Pagkatapos ay naglakad na ako pabalik sa transient ko dahil magagabi na rin. Pagbalik ko sa transient, kumain agad ako at naligo para makapagpahinga na. Pero habang naliligo ako, napansin ko ang ilang mga sugat at pasa sa katawan ko. Nang pumikit ako at tingnan muli ang mga ito, biglang nawala ang mga sugat sa katawan ko. Hanggang sa biglang sumakit ang ulo ko at biglang may naririnig akong nakabibinging matinis na tunog sa tenga ko. Ilang memorya ang biglang pumasok sa isip ko. Mga alaalang sigurado akong hindi sa akin. Tila halo-halo sa isip ko ang mga putol-putol na memorya ng mga nakakabulag na flash ng kamera at dalawang lalaking nagtatawanan habang nakatingin sa akin. Pinagtutulungan nila akong hawakan habang tinatanggal nila ang damit na suot ko. Napaluha ako sa mga alaalang pumapasok sa isip ko kahit hindi ito buo. Di ako makahinga. Ilang sandali lang, tumigil din ang biglang pagsulpot ng mga alaala sa isip ko. Mabilis akong nagbihis at lumabas ng banyo para sana matulog na.
Pero nagulat ako nang makita sa ibabaw ng mesa ang supot ng bestidang pula na itinapon ko na kanina. Nanginginig akong lumapit at binuksan ang supot pero wala itong laman. Kaya napabuntong hininga ako. Paglingon ko sa salamin, nagulat ako na suot-suot ko na ang bestidang pula mula sa ukayan. Muling lumabas sa salamin ang duguang babaeng nakita ko kanina sa fitting room. Umiiyak siya habang bumubulong ng tulong. Paulit-ulit niya itong sinasambit habang umiiyak. Sa sobrang takot, nawala na lang ako ng malay, Miss Camille. At pagising ko, nasa isang madilim na kakahuyan na ako. Hindi ko alam kung paano ako nakapunta rito, Miss Camille. Pero pamilyar sa akin ang lugar na ito. Parang nakapunta na ako rito kahit sigurado akong hindi pa talaga. Muling bumalik ang mga alaalang hindi sa akin. Napagtanto ko na ang mga alaalang ito ay sa babaeng nagpakita sa akin sa salamin, na sa tingin ko ay ang dating may-ari ng bestidang suot ko. Pumapasok sa isipan ko mga memorya niya na parang sa akin ang mga ito. Habang pinagmamasdan ng madilim na paligid, naalala kong dalawang lalaki na kinukuhanan ako ng litrato o ang babaeng ito ng larawan sa isang bahagi ng kakahuyan. Animoy, model ang babae, habang photographer naman ang dalawang lalaki. Sa mga alaalang ito, tinatawag nila akong Althea, habang pinupuri nila ang itsura ko sa suot na bestidang pula. Napasigaw at napaluhan na lamang ako nang makita ang mga alaala kung paanong pinagtulungan ng dalawang lalaki na halayin at patayin si Althea. Pilit nilang hinubad ang bestidang pula. Binugbog nila ng binugbog ang babae hanggang sa mawalan na ito ng lakas na lumaban. Saka sila nagsalitan sa panghahalay rito. Habang bumabalik ang mga memoryang ito, pakiramdam ko, ako mismo ang babaeng hinalay at pinatay nila. Nakita ko rin kung paanong naghukay sila sa lupa. Itinapon nila ang babae doon kahit na humihinga pa siya. Inilibing nila ng buhay si Althea. Hindi nagtagal, Miss Camille. May dalawang lalaki ang lasing na naglakad malapit sa akin. Sumipol pang dalawang lalaki nang makita ako. Tinanong nila kung naliligaw raw ba ako. Kahit hindi ko sila kilala, pakiramdam ko ay natatandaan ko mga mukha nila. Mabilis na gumalaw ang katawan ko nang hindi ko namamalayan. Tila may ibang nagpapagalaw sa mga kamay ko. Pakiramdam ko, hindi na ako ang sarili kong pagkatao. Hindi ko maipaliwanag ang ibang bigat ng katawan ko na para bang may ibang nananahan dito. Pero kahit na siyang namamahala sa katawan ko, buhay na buhay ang isip at diwa ko habang nangyayari ang lahat ng ito, Miss Camille. Kaya kahit wala akong kontrol sa katawan ko, damang-dama ko ang bawat kilos ng mga kamay ko. Nagulat na lamang ako na may hawak na akong kutsilyo.
Hindi ko alam kung saan ito nanggaling o kung kanina ko pa ito hawak nang hindi ko namamalayan. Pinagsasaksak ko ang isang lalaki sa hita at tiyan niya. Umagos ang dugo nito at napuno ng dugo ang kamay ko. Sinadya kong puruhan ang hita niya para hindi na siya makatakas pa. Sinigurado kong hindi pa siya tuluyang mawawalan ng hininga dahil gusto ko pang pahirapan siya. Napamura ang isang lalaki na parang nawala ang kalasingan niya. Pero bago pa siya makatakbo, ibinato ko na sa kanya ang kutsilyong hawak ko at saktong tumarak ito sa noo niya. Umagos ang dugo niya sa kanyang muka na parang lumuluha siya ng dugo. Hindi ko tinanggal ang kutsilyo para hindi tuluyang sumirit ang dugo mula sa ulo niya. Napaluhod siya habang nanginginig ang mga kamay na kumapit sa paa ko. Gamit ang isa pang kutsilyo, iniukit ko sa mga balat nila ang pangalang Althea. Sumisigaw sila sa sakit habang dahan-dahan kong inuukit ang pangalang iyon sa mga braso nila. Minarkahan ko rin ng ekis ang mga mata nilang mapanghalay. Naramdaman kong tumatarak sa mata nila ang talim ng kutsilyo ko habang dahan-dahang gumuguhit ng ekis mula sa kanilang kilay pababa sa ilalim ng kanilang mata. Sunod kong tinanggal ang damit niyang pang-ibaba. Hinawakan ko ang ari niyang lumapastangan sa pagkatao ko. Iyak-tawa kong inilapit ang kutsilyo sa ari ng lalaking may kutsilyo pa sa noo habang dumadaing sa sakit. Dahan-dahan kong nilagari ang ari niya gamit ang isa pang kutsilyo. Sumirit ang dugo ng tuluyan kong maputol ito habang sumisigaw siya sa sakit. Ibinaon ko pa ng todo ang kutsilyong nakatarak sa noo niya bago ko ito tuluyang tanggalin. Hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Tumatawa akong bumaling sa isa pang lalaking nakahandusay sa damuhan. Wala na siyang lakas para magmakaawa pa. Tinanggal ko ang pang-ibabang damit niya sa kaparang gulay na tinalupan ng ari niya. Unti-unti at dahan-dahan, sinigurado kong mararamdaman niya ang bawat paghiwa ng kutsilyo ko sa balat niya. Ginuhitan ng ngiti ang labi niya na abot hanggang tenga habang inaalala ang nakakadiri nilang pagtawa. Napunit ang dalawang gilid ng labi niya paakyat sa pisngi at tenga niya. Noong mga panahong yun, wala na akong lakas, Miss Camille. Iniwan ko na lamang ang mga katawan nila roon at tumakbo na palayo. Nanginginig ang mga kamay at tuhod ko sa mga ginawa ko, Miss Camille. Hindi man ako may kontrol sa katawan ko, pero nararamdaman ko ang bawat pagtalsik ng dugo sa balat ko. Ang totoo, natatakot din ako, Miss Camille. Dahil baka hulihin ako ng mga pulis. Pero dumilim na lang ang paningin ko at tumumba ako sa ilalim ng puno. Hindi ko na alam kung anong nangyari pagkatapos nun, Miss Camille.
Nagising na lang ako nang may isang babaeng pumasok sa kwartong tinutulugan ko. Hindi ko siya kilala o namumukaan man lang. Ang sabi niya, natagpuan lang daw niya akong mag-isa at walang malay sa kakahuyan. Marami raw akong sugat at dugo sa katawan, kaya pinilit niyang buhatin ako pauwi. Ayaw niya rin daw na magaya ako sa anak niya. Kaya raw habang hindi pa huli ang lahat, tinulungan at inalagaan niya ako sa bahay niya. Tinignan niya ako sa mata ng animoy may pag-aalala at pagmamahal. Ang sabi pa niya, wala akong dapat ikatakot. Na tila may alam siya sa mga nangyari sa akin kagabi. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid ng kwarto at nakita ko ang ilang larawan ng isang dalagang halos kasing edad ko lamang. Pero may isang natatanging litrato ang pumukaw sa atensyon ko. Isang larawan ng dalaga na suot ang bestidang pula na nakuha ko mula sa ukayan. Hindi na ako nagtagal pa sa bahay na iyon, Miss Camille. Umuwi na agad ako sa amin kahit hindi ko na alam kung paano pa uli magsisimula. Wala akong mapagsabihan sa nangyari. Araw-araw akong natatakot na baka isang araw dakpin na lang ako ng mga pulis. Gusto kong maniwala na panaginip lang ang lahat ng iyon. Pero gabi-gabi akong binabangungot ng mga alaalang iyon, Miss Camille. Sa bawat pagising ko, nanlalamig ang pawis na pawis kong katawan. Nararamdaman ko pa rin ang malagkit na dugong tumalsik sa balat ko. Nag-aalala na sa akin ng mga magulang ko dahil ilang buwan na akong ganito. Para akong palaging balisa at hindi mapakali. Kaya kung dumating man ang araw na tuluyan na akong mawala sa sarili ko, nagpapasalamat akong nabahagi ko ang istorya kong ito. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ang kwento kong ito. Pero ito na lang din ang nag-iisang paraan na naiisip ko sa pag-asang kahit papaano ay gagaan ang pakiramdam ko. Salamat sa pagbibigay pansin sa istorya ko, Miss Camille. At sana hindi na mangyari pa sa iba ang mga nangyari sa akin. Ang istorya ni Francine at ni Althea ay paalala na may mga bagay na nanatiling alaala ng nakaraan at hindi masamang mag-ingat sa mga binibili at isinusuot. Dahil ang mga bagay na hindi natin alam ang pinagmulan, hindi natin dapat palaging pagkatiwalaan. Dahil kung minsan, maaari palang ito pa ang magdala sa atin patungo sa kapahamakan. Sa pagwawakas ng ating kwento, malinaw na ang kwento ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang malilimutan. Hindi lamang ito binubuo ng mga nakasulat sa aklat, kundi ng mga panaghuhoy na naghihintay mapakinggan. Muli, ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy, mga kwentong kababalaghang nakaukit sa kasaysayan.